Ayun, so good day sa inyo guys. So happy weekends po at ito na naman yung edition natin dito po sa ating mga blue chips naman. So titignan po ulit natin kung anong nangyari sa kanila relative doon sa last week na performance po ng ating mga blue chips. So bago po tayo magpatuloy, so advance Merry Christmas po dyan sa Pilipinas. So sana po maganda yung mangyari dito sa ating stocks. Pero yun nga, in-expect natin is baka mag-pullback ng konti yung ating mga stocks kasi long holidays nga po or long weekends po yung mangyari for the next 2 weeks ng trading natin. So next week, 3 araw na lang yung trading natin and then the next week na after that is 2 days lang yung ating trading. So expect meron po tayong makikita mga pullbacks especially dito sa ating mga blue chips or possible magkaroon din po sila ng mga rally, yung tinatawag na natin na Christmas rally. So nangyari naman yon after medyo malakas yung pullback, binabalik naman nila ng konti yung ating mga stocks naman. Okay po. So ito po yung mga pag-uusapan natin dito sa ating blue chips review for this week. Si AGI, si Jollibee, SMC, Megaworld, URC, MPI, Ayala Land, RLC, at saka si Pure Gold na medyo nanghihina ng matagal na. So bago po tayo magpatuloy, so pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. So as usual, nasa sa iyo po yung decision kung ano po yung stocks yung ibabay mo, i-hold or i-sell mo naman. So sabi nga natin, medyo malaki po kasi yung risk kasi yung pera natin is nasa stock market at very liquid po siya. Anytime pwede po magbago ang direksyon ng ating mga prices naman. At then sa mga bago po dito sa ating channel, so huwag niyo pong kalimutang i-subscribe itong ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So, i-browse mo po na maigi kung gustong matuto anything na related about sa stock market. So, meron po tayong mga sections dito sa ating channel. Meron tayong daily reviews. Ito nga, yung weekly reviews na ginagawa natin. Company reviews, yung ating mga profit or losses, yung mga sample trades, yung ating mga technical indicators, and then yung ating mga fundamentals. Or pwede din, follow mo lang ako sa aking mga social media. So, meron po tayong Facebook account, Facebook page, and then sa mga news is very important po itong ating Twitter account naman ng Palabi Trader. So nagre-retweet tayo. So kanina ito yung nakita natin na isang maganda. So naaprobahan na po ng ating US Food and Drugs yung ating Moderna naman. So medyo dumadami na po yung mga COVID-19 vaccines na pwede pong gamitin ng kanilang government. So sana magkaroon na rin tayo ng approval dito sa Pilipinas para naman makapag-start na rin po yung kanilang production. Pero nung huli nating usapan, ang tinitingnan natin is after pa ng or rather dun sa first quarter po ng 2021 naman. And then sabi ko nga po sa inyo, so i-check mo po itong ating Patreon account. Baka po makatulong sa iyo by next year na to, second day of January naman yung opening niya. So may mga levels po dito na nilagay tayo at then meron tayong small community ng mga traders na makakasama natin na magte-trade naman dito sa ating PSE market. Okay po, so tingnan natin yung ating mga blue chips sa ngayon. So, yun nga po, ito nga po yung status ngayon ng ating PSE index. So, kung gusto niyo malaman yung review natin sa kanya, so refer na lang po kayo sa review natin last Friday naman. So, ito nga, medyo malaki kasi yung ating net foreign selling, negative 1.1 billion. So, nag-expect tayo na baka may konting pullbacks po tayo dito sa ating long holidays. And then, especially, itong mga nire-review po natin ng mga blue chips, na-scan na po natin kanina, makita natin, ito nga po, negative 1.1 billion last Friday. So, sabi ko nga, na-scan ko na yung mga stocks. Medyo marami po sa kanila, medyo malakas po yung ating net foreign selling naman sa kanya. So, anyway, tignan mo na lang. Pwede naman tayong mag-reposition, reallocate ng mga stocks natin para sa mga long holidays naman. Okay po. So, ito yung sinasabi natin kanina. So, itong si Moderna, galing po ito kay Philstar Global naman, itong news na to. Ang sabi niya, US FDA panel endorses Moderna. Ayan. So, in addition na to sa kaka-approve nila dun sa ating Pfizer naman. So, maganda po yan. So, dumadami na po yung vaccines na pwede nating magamit for emergency use naman dito sa ating COVID-19. And then, merong news with regards dito sa ating PSEI which is similar tayo ng sentiment sa kanya. Ang sabi niya dito, galing kay Inquirer.net, PSEI slips 0.35% mainly on foreign selling. So, ang sabi nga niya dito sa pag binasa mo yung kanyang pinakabuod ng kanyang kwento is, yun nga, nag-expect tayo na magkakaroon tayo ng mga pullbacks kasi nga, medyo malaki po yung ating, or medyo mahaba po yung ating bakasyon
naman sa kanya. Ayan. So pwede nyo pong basahin itong nakalagay dito sa inquire.net natin. So ito po yung pinaka-title naman niya. Ilagay mo lang to sa ating Google search and then madali na po makita itong news naman natin sa kanya. Okay po. So punta na tayo dito sa ating mga stocks na pinag-uusapan sa ngayon. So inuna natin itong si Alliance Global Incorporated. So maganda yung charts ni AGI, di ba? Pag tinignan mo, so as compared doon sa mga ibang stocks pala natin, ito is meron siyang net foreign buying. So last Friday, meron po siyang 14.53 million. So silipin natin kung ilan yung gaano kadalas pumasok yung ating mga foreigners naman sa kanya. Ayan, so for the past week, meron lang siyang isang selling dito, negative 5.97 million. Pero overall, last week, maganda po yung buying ng ating mga foreigners. Kaya makita mo naman, very consistent po yung galawan nitong si AGI. So, malakas yung support natin dito sa ating MA9. Nakita mo, hindi masyadong nag-i-slip past below MA9 yung ating prices. Ganon din yung ating RSI. Ang gusto natin sa kanya, nag-stay siya dito sa ating overbought. So, hindi naman explosive, pero since bounce lang siya dito sa overbought signal, makita mo, yung overall na galaw po ng chart is packet ng packet. So, yun nga lang, yung current location po nitong si AGI is nasa strong resistance po siya. So, around 11.07 or yung current price na 11.06 natin is nasa strong resistance. Kasi itong level na to, nakabawi na po itong si AGI. So, pre-pandemic level is around January. So, ang laki na po ng tinaas nitong si AGI. So, sukatin natin mula dito sa kanyang breakout level, siguro dito sa area na to. So, umakyat na siya. Laki na inakyat niya. Halos 40%. So, 39.83%. So, very good yan. So, ang magandang mangyari sa kanya, magkaroon siya ng breakout para yung next resistance level naman natin sa kanya, ilalagay natin dito sa around 11.7 naman. So, hopefully, makabreak siya dyan dito sa current resistance na 11.06. So, yun naman yung pinapakita ng ating chart. Strong po yung pagkakaroon ng upward momentum. Yung ating MACD hindi masyado makasabay sa galaw kasi bounce lang yung ating RSI level sa kanya. Pero yung price action is maganda and then may support na kaunti ng ating foreigners kaya patuloy po na umaakyat naman yung ating prices. So para madaling makita yung galawan niya, mag-draw ka lang ng clone ng ating trend line sa kanya and then yan. So ito na yung expect mo sa kanya na possible na galawan niya for next week naman. Assuming na hindi maglalabasan po yung ating mga foreigners sa kanya. So anyway, ito yung isa sa mga nakita ko na blue chips natin na hindi masyadong nagbabuckle down for the past few weeks ng trading naman natin sa kanya. Okay po. So medyo malit lang yung mga galawan pero consistent na umaakyat naman itong si AGI. So siguro isa pang nakatulong sa kanya bukod sa kanya net foreign buying, meron din po kasi siyang meron siyang disclosure dito last Thursday ba to? Meron siyang share buyback transaction naman. So, tingnan mo, ang dami nang binibili na shares po nitong si AGI natin starting December 16, nasa 289,500 shares na. So, kahit pa paano may konting tulong po yung may-ari ng company para mag-push naman ng prices po nitong si AGI natin. So, based dito, ang pinaka-average price niya is nasa around, siguro mga around 10.7 or 10.8 yung namimili po yung may-ari natin dito kay AGI. Nakatulong na rin sa sentiment. So, around this area, nag-start magkaroon ng buying itong si AGI po natin. Okay po. So, wala tayong masyadong negative news which is good para sa kanya. Next po natin si Jollibee. So, ito yung medyo nakita natin na medyo nagkakaroon na naman siya ng retest ng ating support. So, last time, ang ating medyo optimistic tayo last week sa kanya, ang tinatansya natin sa kanya is sana mahit na niya yung 214 pesos. Pero mukhang hindi yun yung nangyari sa kanya. So, nagko-correct po siya. At then, kita mo naman, same sa pattern na nakita natin last time, nagkakaroon po siya ng mga flag formation. So, yung sudden stop ng ating prices, hindi siya masyadong umakyat. So, nag-aantay ulit ng magtutulak ng prices po itong si Jollibee natin. So, hopefully, maka-breakout siya ulit dito. Tingnan natin bago magkaroon ng holidays dito po sa ating stock market. Pero ang pinapakita ng ating mga indicators sa ngayon, medyo mahina nga siya. So, yung RSI is continuous na bumabagsak. Ganun din, nagtuloy sa pagbagsak po yung ating MACD formation kasi medyo lumalayo yung blue dito sa ating red naman. So, matitest ulit yung ating support. So, siguro most likely, ang pinaka-support natin is yung previous breakout area natin at 200
pesos naman. So overall, uptrend pa rin naman si Jollibee. So yun nga lang, medyo nagpo-pause na nga siya for holiday na siguro. So for last time, meron siyang mga news na nakatulong para mag-lift yung kanyang price is yung mga store openings niya doon naman sa ibang bansa. So nakita natin, 'di ba? Around 28 new stores yung balak pong buksan ni Jollibee offshore naman. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, kagaya ng ibang stocks natin, pag hinanap mo yung kanyang net foreign selling, makita mo dito, medyo malakas po yung selling natin for the past week. So itong trading natin na 5 days, kaya makita mo naman, pabagsak din po yung prices nitong si Jollibee. So ang gusto natin makita sa kanya by next week, kahit medyo mahina yung ating mga stocks, so mag-bounce lang yung stocks natin or ang RSI level natin, siguro dito sa around RSI 57 naman. Okay, so nagpapahinga yung ating mga foreigners. Next po natin, yung medyo isa din sa controversial na stocks natin sa ngayon, itong si San Miguel Corporation. So, ito pa rin yung kanya resistance at yun nga, patuloy na umakyat din po yung galawan ng kanyang mga prices. So, meron siyang pataas na flag formation, ascending wedges. So, hopefully, ma-break niya yung pinaka-resistance natin at 142. Pero yung level na yan is pre-pandemic na rin siya. So, anyway, tingnan natin kung kaya niya. So, meron din siyang mga net foreign selling. Last Friday is malit lang naman, negative 2.96 million. And then, yung ating RSI is medyo supported po yung galaw. Nagbabounce lang dito sa ating overbought. Pero may konting warning sign din po yung ating MACD kasi sumilip-silip na yung blue dito sa ilalim naman ng ating red line. Anyway, bullish pa rin naman tayo sa kanya kasi yung ating action ng prices is pataas pa rin naman siya. So, ano yung news natin na related sa kanya? So, mukhang nagbibid itong si San Miguel Corporation dito sa rehabilitation po ng ating Ninoy Aquino International Airport naman. So, di ba nung huli, natanggal kay Megawide yung ating original proponent status sa rehabilitation naman ng ating NAIA. And then suddenly, itong si San Miguel Corporation is nag-submit ng proposal to rehabilitate and run Ninoy Aquino International Airport. So, dalawa sila. Yung isa is si Philippine Airport Ground Support Solutions naman na nagbibid dito. And then, sabi naman ng ating MIAA, yung nag-approve po sa gusto mag-rehabilitate ng NAIA, yung isa si Megawide is pwede naman daw mag-apply ulit. Kaya nga lang, ang pinaka-main reasons pala, kaya biglang na-reject itong si Megawide natin is yung equity boost naman ng ating Megawide Corporation. So, nung huli, ang sabi, medyo kailangan kasi malaking pondo, more than 100 billion yata, pero ang binibigay lang nitong si Megawide natin is yung pinaka-minimum na requirement, 18 billion, plus yung nakuha niya doon sa kanyang preferred shares, yung ginawa niya nung huli. So, more than 19 billion, so which is 60%. And then, the other 40% is ibibigay naman ng ating GMR na private partner naman itong si Megawide. Pero mukhang nakukulangan yata yung MIAA, kaya binubuksan po ulit yung bidding pagdating dito sa rehabilitation ng NAIA. So, meron pa nga sinasabi dito, yung NAIA is pinoproject ng San Miguel Corporation ni si Mr. Ramon Ang na baka 10 years na lang siya and then mas profitable pa daw pag ibebenta na siya kaysa i-rehabilitate naman. Okay, so yun po yung nasagap natin na news sa kanya dito kay San Miguel Corporation. So anyway, price action is okay. Kahit medyo mabagal is pataas naman po yung direction ng kanyang prices. Hopefully, hindi siya ma-break dito sa bandang baba. Kung hindi, titingin tayo ng sideways movement naman kay SMC natin. Okay po. So, next natin si Megaworld. So, wala tayong masyadong nabasang catalyst kay Megaworld maliban sa plan niya. So, kasama ni na Double Dragon, Robinson Lands Corporation, at saka itong si Ayala Land, etong si Meg. So, meron din siyang mga bali-balita with regards naman sa kanyang listing sa REITs. Pero wala pa siyang plan. So, hindi po kagaya ni Double Dragon. So, meron na siyang plan naman. So, antayin mo yung video natin sa kanya para sa mga details po ng plans ni Double Dragon naman natin. So, ngayon, tingnan natin itong si Megaworld. So, kagaya ng ibang stocks or blue chip stocks natin, pag tumingin ka din dito sa ating net foreign buying, so malakas din yung selling ni Meg. So makita mo siguro for this month
ang daming lumalabas na foreigners po dito kay Mega World. Kaya nga hindi tayo nagtataka dito sa mga blue chips. Sabi ko nga sa inyo, by next week kung magkakaroon po tayo ng mga pullback. So ito yung major trends ni Mega World. So intact pa rin naman, nasa MA20 po yung support ng ating price. So kung sakali lang ma-break yan, kasi nga medyo naglilin tayo na negative yung sentiment ng ating market. So yung pinaka-support natin is siguro psychologically dito sa around 3.8 pesos naman. So may konting direction na pabagsak yung ating RSI. So tingnan natin kung magtuloy yan, and then makita mo dito medyo continuous na bumabagsak yung ating MACD formation naman sa kanya. Kung sakali lang, meron tayong Christmas rally na tinatawag. So yung huli nating nilalagay na resistance is around 4.36 pesos naman para kay MEG po natin. Okay po. So meron pala siyang dividends. So kumita na yung mga kasama natin na humawak sa kanya, 0.0373. Last, ang ex-date is December 15. So maganda yan, kumita kayo ng dividends kahit medyo bumagsak siya during this time. Nag-recover naman na ng konti yung prices po nitong si MEG po natin. So anyway, ang overall trend is still uptrend. Hopefully, masustain po yan ni MEG natin for the succeeding weeks ng tradings naman natin. Okay po. So next natin, sinama natin si URC. So matagal natin hindi nakikita itong si URC. So negative siya. Last Friday, negative 14.16 million. Pero pag tinignan mo ngayon, yung current status overall for the week nitong si URC, yung ating net foreign buying sa kanya is dire-diretso starting December 4. So nagkaroon na lang siya ng selling kahapon, pero umakit naman yung kanyang price. So nagbubodega yung mga foreigners dito kay URC natin. And then makita mo, last Friday siguro disregard natin yan kasi pag tumingin ka sa 5-minute chart, binatak lang po sa closing itong si URC natin. So ang laki niya, no, 2.6%. So tingin natin by Monday, babalik din siya. Mag-stabilize din siya around 157 pesos siguro. Pero ang overall trend naman niya is uptrend. Yun nga lang, sobrang bagal po nitong si URC natin. Anyway, mas maganda siya as compared kay Pure Gold kasi si Pure Gold medyo pabagsak. So maganda yung ating trend sa RSI. Meron siyang higher low formation. And then nakabuka po yung ating MACD. Pero mukhang malapit na rin siya sa resistance. Tingnan natin, baka magbakasyon din itong si URC. So anyway, ang pinaka main resistance natin sa ngayon is yung current price niya at 160 pesos. So ito yung area na hindi niya malampasan ng huli. Nag-support din itong line na to ng huli. So ito yung major resistance po natin sa kanya at 160.9 naman. So meron tayong konting news. So ang sabi dito ni Business World last December 14, URC named top exporter for food and beverage sector. So ito yung maganda sa kanya. So anyway, tingnan na lang natin yung pinaka bottom line niya is nag-post siya ng 6% increase in net income to 1.97 billion. So, di ba, hanggang sa ngayon, karamihan ng mga stocks natin dito sa PSE is lugmok pa rin yung quarterly earnings. Samantalang itong consumer products natin na si URC is okay naman po yung kanyang earnings. So, ito pala, meron siyang summary dito. Net income is 9.94%, which is good. Sa bottom line nitong si URC, kahit medyo mabagal yung galaw, so fundamentally is maganda naman po itong si URC naman natin. Okay po. So next natin si MPI. So nung huli, di ba, na-suspend yung operations sa kanyang NLEX. So with regards doon sa fiasco daw doon sa RFID niya. So yung pinaka-resistance natin is 4.55, pero intact pa rin naman yung yung uptrend po nitong si MPI natin. So may konting retest dito sa support ng ating RSI, nasa RSI 52. And then may pagka-sideways po yung direksyon ng ating MACD. So halos nandito lang siya, hindi masyadong gumagalaw. Anyway, ang nakita natin sa kanya is tight consolidations pa rin. So ilang days pa. So sakto siguro next year natin makita kung magkakaroon po ng breakout itong si MPI naman natin. So clone mo lang to, makita mo na yung direction po ng kanyang main channel naman. And then meron siyang news dito. So balikan natin yung news. So good news, NLEX Toll Holiday in Valenzuela City ends Wednesday noon. So last December 16 to, di ba? So yun nga, mag-i-end na daw siya at December 16 yung pinaka-date niya. So magkakaroon na ulit ng bayad doon sa ating toll place naman. Ayan. So dati kasi, di ba, sinuspend. So medyo kinabahan tayo ng konti sa kanya last time, no, magkaroon siya ng sudden down ng prices dito kasi yun nga,
yung ating mga tollways is sinuspend yung operation. Pero ngayon is medyo binalik na. Pero mukhang sa cash lane muna yung bayaran ng ating mga tollways kasi hindi pa rin yata naayos yung ating RFID naman sa kanya. Ayun. So anyway, medyo mabagal din yung galaw ni MPI sa ngayon. So for the past few weeks, yung average price natin is around 4.3 lang. So hindi rin masyadong umakyat yung prices. Anyway, overall is uptrend po itong si MPI po natin. So next natin si Ayala. Yan. So medyo maganda po yung galawan ni Ayala. So last Friday nag-loss siya, negative 0.24%, and then may selling din siya, negative 13.81. Pero kung price action lang yung pag-usapan is kahit papaano mas maganda po itong si Ali natin compared sa ibang blue chips. Medyo sideways ng konti yung ating MACD, yung RSI is okay. Yung ating price action is okay, so uptrend pa rin naman siya. And then meron siyang binubuo na consolidation, so hopefully magkaroon siya ng breakout. So major resistance yung current level natin na around 42 pesos naman. So ito yung pinaka-peak niya nung huli, di ba? Around 42.19. So yan po yung itatry na basagin ngayon nitong si Ali Ayala na po natin. Ayan. So pwede mag-draw ng trend channel and then madali na po makita kung saan papunta yung prices naman natin sa kanya. So with regards sa news, so siguro sa kanyang mother company, itong si Ayala Corporation. So decouples chairman and CEO position. So anyway, sila pa rin naman yung may-ari, si Jaime Agosto Sobelde Ayala, tsaka yung isa nating si Mr. Fernando Sobelde Ayala. So naghiwalay muna sila. May kanya-kanyang focus muna yung dalawang major na owner po ng ating Ayala corporations naman. So which is good, pati si BPI binalasa din siya. So yung kanyang board approved the succession of Jose Teodoro Lemcaucu. So may bago po silang president sa BPI. So hopefully maging magandang catalyst to para sa stocks po natin na si Ayala naman. Okay po, so nasa consolidation, very strong uptrend. So wait natin magkaroon ng breakout at 42 pesos itong si Ali po natin. So next natin si RLC. So kagaya ng ibang blue chips, nagpapahinga din itong si RLC. So yung pa rin naman, ang pinaka main support natin is dito siguro sa around 20 pesos. So actually, yung current location po ni RLC, kung sumisilip-silip ka sa CUL Financial, yung kanyang fair value is nasa in between 21 to 22 pesos. So halos naabot na niya yung kanyang fair value dito sa current pandemic period. Pero anyway, overall, okay pa naman yung galaw nitong si RLC. So nilalagay ko pa rin yung main resistance dito sa around 22.8 kasi meron siyang high dito nung nakaraan na rally and then uptrend pa rin naman. So overall is okay pa rin naman itong si Ayala. So magkakaroon siya ng retest most likely by next week. Dito naman sa ating MA9, so ito naman yung sinusundan niya na trading channel dito sa area na to. And then yung ating RSI is hopefully magkaroon siya ng rebound, babagsak pero magre-rebound siya kagaya ng ginawa niya dito sa mga areas na to. And then sustain pa rin naman yung opening ng ating MACD. Meron din siyang konting warning sign pero bukas pa rin naman. So okay pa rin naman tayo dito sa stocks natin na si RLC naman. So yun nga lang, expect some correction, sabi ko nga. So since holiday season po sa Pilipinas naman. Okay po. And then lastly, dito sa ating medyo lugmok na stock, si Pure Gold. So kung hawak mo siya, since nung magkaroon siya ng high at 52 pesos, so medyo lugi ka sa in-spend mo na time sa kanya kasi medyo marami pong stocks na nagakyatan. And then sa ngayon is nagti-threaten na mag-break ng support itong si Pure Gold. Pero kung medyo stricto ka sa pagguguhit ng mga support sa resistance, makita mo dito, nagkaroon na ng breakdown itong si Pure Gold, which is not a good sign sa kanyang technicals. Yung RSI is staying below RSI 50, not good also. So mukhang gusto mag-retry sa oversold signal po nitong si Pure Gold naman natin. So maraming nagtataka kay Pure Gold. So okay naman yung business niya, di ba? So ano bang earnings niya ngayon? So third quarter earnings, so medyo mababa, negative 4.24% naman. So marami kasi nag-expect, medyo na-dismaya siguro yung iba. Actually kasi pandemic resilient dapat yung products nitong si Pure Gold. Pero bakit medyo mahina yung kanyang kita sa ngayon? So negative 4.24%. At ang pinupuntahan ng mga traders saka investors ngayon is yung mga bagong entries natin. Kagaya naman ni Merrimart po natin. Ayan. So anyway, yun yung pinapakita ng ating chart. So ayaw niya munang umakyat. So maghanap muna ng support itong si Pure Gold natin. So ito yung pinaka-trend natin sa kanya.
So, ito yung nabuo natin na trend channel sa kanya. Isang descending triangle naman. Hopefully, hindi pa siya masyadong bumagsak dito. Kung hindi, magkakaroon ng shakeout itong si Pure Gold natin. Pero dapat strong support na to kasi ito yung pinakaano natin nung magkaroon ng pandemic. So, dito nag-consolidate naman yung ating mga prices. So, hopefully, isang shakeout lang yung nakita natin na candle sa ngayon. Bottom line naman, yung kita niya kahit negative 4% is still far better sa ibang companies natin. Especially yung mga banks natin na luging-lugi po sa ngayon naman. Yun nga lang, so kung naghahanap ka ng momentum sa isang stocks, hindi masyadong maganda sa ngayon si Pure Gold kasi mukhang nahirapan siya magkaroon ng breakout dito sa consolidation po ng ating mga prices naman. Ayun. So, yun po yung mga reviews natin dito sa ating mga blue chips. So, quick review lang para makita po yung mga trend. So, overall, ang trend ng PSEI, sabi ko nga kahapon, uptrend siya pero medyo nahirapan dito sa area na to. Gawa nga po ng ating long holiday. So, hindi tayo magtataka kung magkakaroon tayo ng sideways or sudden drop ng index by next week. Huwag naman sana. So, kasi medyo malakas po talaga yung ating foreign selling sa kanya. And then, sabi ko sa inyo, bakasyon. So, normally, pag ganyan, mga long weekends, kung medyo matagal ka na sa market, na-experience mo na rin siguro na magbagsakan yung ating mga stocks. And then, suddenly, nagre-recover naman sila pag bumabalik na sa normal yung operations po ng ating mga companies naman. Okay po. So, yun yung ating reviews for the week. So, sana makatulong sa'yo yung ating mga reviews, yung ating mga insights. At bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. I-check mo po by January yung ating Patreon account naman. Yung ating Twitter is i-follow mo lang para sa mga news na relevant na nire-retweet po natin. And then follow mo ako sa aking mga social media. Meron po tayong Facebook account na Palabi Trader, Facebook page na Palabi Traders at yung ating Twitter kanina. So hopefully maganda po yung trading natin for next week naman. Okay po, so handa nyo na yung ating mga pamasko dahil Christmas season na po is coming by next week. So yun lang, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Kita po tayo bago mag-holidays.